So basahin natin ang aklat ng Pahayag chapter 13 verse 1 to 18. So, ang dalawang halimaw. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito at bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo, ngunit ang paa nito ay tulad ng mga paa ng oso at ang bibig ay parang bunganga ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ikamatay nito. Ngunit ito'y gumaling na mangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila. Pinahintulutang magyabang ang halimaw, manlait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat na nakatira doon. Pinahintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magmula pa ng likhain ang salibutan. Ang aklat na ito'y iniingatan ng korderong pinatay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamatay sa digmaan ay sa digmaan nga mamamatay. Kaya't kinakailangan magpakatatag at maging tapat ang mga hinirang ng Diyos. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May 2 sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nasugatan na malubha, ngunit gumaling na. Kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng tao, sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niyang gumawa ang mga tao ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit muling gumaling. Pinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maari magtinda o bumili maliban sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666 or 666. Amen. Sino po may pera dyan? May cash na papel? Pahiram muna. So, base po sa binasa po natin sa aklat ng Revelation, chapter 13, verse 1 to 18. Yung title po natin ngayon ay Citizenship sa Langit. Sinong gusto na pumunta ng langit? Sinong naniniwalang sila'y citizen sa langit? Amen, di ba? Lahat tayo citizen ng langit. Siyempre, gusto natin maging citizen. Sinong gusto na maging citizen sa impyerno? Wala. Natural, gusto natin maging citizenship sa langit. Diba? So base sa binasa natin dito, isang kwento na kung saan pinapahayag dito yung mark of the beast. So bago tayo tumalakay dito, pag-usapan muna natin yung aking patotoo. Alam niyo po, may patotoo ako, may kilala kami
na isang tao na kung saan citizenship siya doon sa Amerika. Nagtrabaho siya doon sa Amerika na matagal na panahon. Matagal siyang nanirahan, Pilipino. Naging citizenship siya sa Amerika. Kaya lang, sa katandaan niya, umuwi na siya ng Pilipinas. Pero, ang ginawa niya, tinanggal niya yung pagiging citizenship niya ng Pilipino. So, nangyari, dati siyang dual citizen, ginawa niya, naging American citizen siya. So, pag-uwi na niya ng bansa, dahil matanda na siya, nanatili siya sa Pilipinas bilang isang TNT. Isa siyang isang illegal na nanirahan sa Pilipinas na masasabi natin, Pilipino siya. Matanda na, dugong Pilipino. Pero yung papel niya na pinanghahawakan, citizenship siya ng Amerika. Pero sa sarili niyang bansa, TNT siya. Parang napakalabo nun, di ba? Ganon din sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Sa buhay natin dito sa Korea, di ba, yung mga asawa ni Brother Bert, citizenship din siya ng Korea dito. Citizenship siya ng Korea, di ba? Hindi siya dual. So may pagkakataon kaya na may balik pa yung pagiging citizenship niya ng Pilipino? Pwede pa, di ba? May pagkakataon pa kung ipapapalit mo ulit. Kasi Pilipino siya eh. Nanaisin niyang makabalik muli sa pinanggalingan niya. So sa buhay natin bilang isang mananampalataya, saan tayo citizen? Doon sa langit, di ba? So kahit anong mangyari, dapat bumalik tayo kung saan tayo nagmula. Doon sa langit. Sa langit tayo dapat manatili. So doon tayo pupunta. Kaya nga, kahit anong mangyari, huwag ninyong aalisin sa inyo yung pagiging citizenship niyo doon sa langit. Kaya lang, habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito, meron tayong kinakalaban. Ito yung Diablo. So, anong connection nito sa pinag-uusapan natin sa teksto nito? Kasi ang title natin citizenship doon sa langit. Yun ang pinag-uusapan natin. Pero, gagawin ng Diablo na yung pagiging citizen nyo is mapunta kayo sa citizen doon sa impyerno. Sa paanong paraan yun? Sa paanong paraan gagawin ng Diablo yun? Kanina pinaliwanag ko sa inyo yung naging preaching kanina. Yun sa panahon ng mga Israelita na kung saan pinadala ng Diyos si Moises para sabihin sa mga paraon na kung saan palayain mo na ang bansang Israel sa pagkakaalipin, di ba? Yun yung plano ng Diyos para sa kanila. Ganon din ang plano ng Diyos para sa atin. Nandito tayo nakikinig ng magandang balita, ipinapasabi ng Panginoon sa atin na dapat tayong lumaya. Nang sa gayon, maging ganap na tayo, maging citizen doon sa langit. Saan tayo lalaya? Gayong tayo hindi naman alipin. Physically, hindi tayo alipin. Pero spiritually, sa puso natin, alipin tayo ng kasalanan. So sa ilalim ng kasalanan na yan, sino ang nag-ahari? Ang Diablo. So kinakailangan nating lumaya kasi nga kinakailangan nating pagpilitan. Hindi ako citizen ng impyerno, kundi ng langit. Kaya nga, nandito tayo ngayon para makinig ng magandang balita. Nandito tayo ngayon kasi gusto natin na lumaya na sa kasalanan. Katulad ng ginawa ng Diyos, pinadala niya si Moises para ipabatid sa mga tao ang magandang balita. Sa panahong ito, sinong tinatawag ng Diyos? Ito yung mga tagapagturo sa loob ng simbahan na kung saan ipapahayag nila ang katotohanan na sila'y lalaya. Sa paanong paraan? Kinakailangan silang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Nang sa gayon, once na sila'y nagsisi, sila'y patatawarin sa kanilang mga pagkakasala. At kapag sila'y pinatawad, sila'y lalaya sa kamay ng Diablo. Pero dito pag-uusapan natin, yung ginagawa ng Diablo para kayo ay manatiling citizen doon sa impyerno na hindi ninyo namamalayan. Kahit Pilipino pa kayo, pwede kayong magpalit ng citizenship. Pero sa Panginoon, hindi kayo maaaring magpalit. Once na nagpalit kayo ng citizenship sa harapan ng Panginoon, hindi na maaring maibalik pa iyon.
Kaya ang gusto ng Panginoon, habang nabubuhay tayo, maunawaan natin mabuti kung saan ba tayo nagmula talaga. Pero ang dyablo, anong gagawin niya? Gagawin niyang manatili kayo sa tabi niya. Kasi alam ng dyablo na sa huling araw, hahatulan siyang papunta ng impyerno. Gusto ng dyablo na isama tayong lahat. Gusto ng dyablo na kunin niya lahat ng mga hinirang ng Diyos papuntang impyerno. Kaya nga dito, sa binasa natin sa Revelation chapter 13. Alam niyo ba yung chapter 13 na ito na tinatalakay yung mark of the beast na 666 kung tawagin. Alam niyo po, kung babasahin natin dito sa aklat ng Revelation, bukod tangi po yung binanggit dito na kung saan parang tinatalakay dito yung pera. Pera ang tinatalakay dito sa huling araw. So anong paraan ng dyablo para kayo ay gapusin? Para sa huling araw? Pera po. Alam niyo ba, mahalaga ang pera sa tao. Napakahalaga ng pera sa isang tao. So, gaano kahalaga ang pera? Sobrang halaga. Kaya yan ang gagamitin ng dyablo para sa huling araw nang sa gayon, pag dumating yung araw ng tatakan ng 666, hindi na kayo makakawala pa sa bitag ng dyablo. Ano ba? Ano bang kahalagahan ng pera? Gaano katindi yung pera na ito? Gaano katindi yung nagagawa ng pera sa huling araw? Maging sa panahong ito, may kapangyarihan ng pera. Malakas ang kapangyarihan ng pera, bukod tangi yung pera na binanggit dito. Hindi man natin mababasa yung pera dito sa aklat ng Revelation chapter 13, pero binanggit naman yung pagbebenta at pagbili. Sa paanong paraan? Kung tayo mga Kristiyano na, dumating tayo sa point na kung saan magra-rapture na. Brother Vincent, tatanungin kita, kapag dumating na sa point na yun, iisipin mo pa kaya na bumili? Kapag dumating na si Jesus, iisipin mo pa bang magbenta ng sa business? Hindi na, di ba? Pero bakit binanggit dito na kung saan kinakailangan muna nila magpatatak ng 666 para makapagbenta at makapamili ng pagkain? So, ibig sabihin, mahalaga ang pera sa huling araw. So, itong gagamitin ng dyablo para isipin mo na mahalaga ang pera. So dito tayo tutoksuhin ng dyablo sa perang ito. Dahil ang perang ito, tignan niyo ang pera. May mukha, di ba? May larawan ng pera. Ang kasabihan dito sa pera, buti ang pera may mukha. Pero ang tao, walang pera. Pero ang gusto ng dyablo, sambahin ninyo ang pera. Katulad ng kwento dito. Paano nag-umpisa ang mark of the beast? Nag-umpisa ito doon sa dragon. So may lumabas mula sa taas doon sa dagat ng isang halimaw. Kaya lang yung halimaw na yun may sugat. Dahil may sugat siya, nakita siya ng dragon. Ngayon, kilala niyo naman ang dragon sa Biblia, di ba? Sino yung dragon? Satan. Di ba si Satan yung dragon? Paalala ko lang, wala tayo sa theology. Pinapaliwanag ko lang yung mga bagay dito para mas maintindihan natin mabuti. So, yung dragon dito, si Satan. Nakita niya yung halimaw na kung saan may sugat. So, ginawa ng dragon o si Satan, binigyan niya ng kapangyarihan si halimaw. So, ibig sabihin, wala tayong pansulat eh. So, si halimaw, si dragon, pinasok niya yung sarili niya kay halimaw. So, si halimaw na dapat sanang mamatay na, nagkaroon ng lakas. So, nagkaroon siya ng lakas sa kapangyarihan ni dragon. So, ang ginawa ni halimaw, binigyan siya ng kapangyarihan na manakop. Sinakop niya lahat ng mga bansa, lahat ng wika, binigyan siya ng karapatan na malahit sa Diyos. Pagkatapos, sinamba siya ng mga tao. Sinamba din nila yung dragon. Sabi nga nila, sino kaya ang makakatulad sa halimaw? Kasi nga makapangyarihan na si halimaw. Sino kaya ang makakalaban, sabi nila. Pagkatapos, lumabas na naman yung pangalawang halimaw. So si halimaw naman na pangalawa, ginamit naman niya yung kapangyarihan ni
unang halimaw na nagmula din kay dragon, kay Satanas. So ginawa ni pangalawang halimaw, ginamit niya lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw. Gumawa siya ng mga himala, kababalaghan, lahat ng yun. So dahil doon sa mga himalang ginawa niya sa kapangyarihan ng unang halimaw at mula sa kapangyarihan ng dragon, ang lahat ng mga tao ay naniwala sa himalang ginawa niya. So, ipinag-utos ng halimaw na yun na gumawa ng isang larawan na kung saan larawan ng unang halimaw. So, yung unang halimaw na yun, gumawa sila ng isang larawan na kung saan binigyan ng kapangyarihan na mabuhay yung larawan. So, binigyan ito ng karakter para magsalita, yung unang halimaw. So, kung sa panahon natin ito, yung mga naunang mga presidente, yung mga namatay na presidente, ipinasok nila doon ito sa pera nang sa gayon manatiling buhay. At itong pera na ito, kahit patay na yung nandito, may kapangyarihan. Ganon ang ginawa ng dyablo. Ganon yung ginawa ng ikalawang halimaw. Pinagawa niya ng larawan yung unang halimaw at binigyan ng buhay. So pagkatapos na ginawa nila yung bagay na iyon, sinamba nila yung larawan. So sa panahon natin ito, lahat ng mga gumawa ng himala, mga apostol, lahat ng yan, bakit nila ginawa na ng larawan? Dahil gumagawa sila ng himala. Binubuhay nila yung mga patay, binibigyan nila ng buhay, binibigyan nila ng karakter. Bakit sila naniniwala sa ganoong bagay? Sa mga ribulto? Kasi nakagawa sila ng mga himala. Pero sa likod nun, sa kapangyarihan, gumawa ng himala yung mga apostol sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, hindi sa tao. So ang nangyari, ang mga tao, sinamba nila yung mga ribulto. Iniisip nila na may buhay ang mga ribulto. Di ba may mga ribulto pa nga sinasayaw nila? Sinasabi, sumasayaw daw yung Diyos nila. Kasi nga sinasayaw lang naman talaga nila. Pinapaniwala nila na buhay yung mga ribulto. May buhay. Pero ang katotohanan, yung mga ribulto na yun is patay. Pero sa panahon natin ito, sa buhay natin, anong replika ng ginawa ng halimaw? Ito yung pera. Alam nyo, napakahalaga ng pera na ito. Sa likod nito, alam niyo kung sino sa likod nito? Ang dyablo. Itong pera na ito ay may kapangyarihan. May kapangyarihan ang pera na ito na pumatay ng tao. Dahil sa pera, maraming pumapatay ng tao. Dahil sa pera, maraming namamatay. Kaya niya pumatay at kaya kang patayin ng pera. Dahil sa pera na ito, maraming mag-asawa naghiwalay. Dahil sa pera na to, maraming mga tao ang namatay sa Pilipinas. Dahil sa korupsyon. Alam niyo sa Malaysia, yung babaeng batang na binulit, pinatay. Dahil sa mataas, yung nila sa government, yung mga pumatay, yung mga nagbuli sa kanya, hindi nila maparatangan ng kaparusahan. Yung mga batang pumatay doon sa bata. So yung mga tao nung ginawa nila, nagprotesta sila. Tinakpan nila yung mga mata nila, ng bibig nila, yung tenga nila ng pera. Kasi nga nabibili yung katarungan dahil sa pera. Kayang bilhin ng pera na ito, yung katarungan. Ito yung kapangyarihan ng pera sa tao. Marami nagagawa ang pera. Kaya mo magnakaw para sa kapakanan ng pansarili. Ang dami nagagawa ng pera na ito, makapangyarihan to. Kala nyo lang pera ito. Kahit sa pananampalataya, kaya mong itakwil ang pananampalataya dahil sa pera. Nawawala ang pananampalataya mo, puro ka stress dahil sa pera. Unti-unti lalamunin ka ng pera dahil binibigyan mo ng buhay ang pera. So kapag binigyan mo ng buhay ang pera na mismo magkokontrol sa buhay mo. Alam niyo ang sabi ni Pastor kagabi sa akin? Ang sabi niya sa akin, isang bagay lang ang tatandaan mo na papaalala ko sa iyo. Once na nagdasal ka,
hintayin mo yung katugunan ng iyong panalangin. Kung humiling ka ng kotse ang dapat mong hintayin. Kapag binigyan ka ng bahay na hindi mo naman hiniling, wag na wag mong kukunin dahil hindi yun sa Panginoon. Wag mong isipin na biyaya yun ng Panginoon dahil mali. Kung ano ang hiniling mo sa Panginoon, yun ang ibibigay sa iyo ni Lord. Pero kung binigyan ka na bigla lang ng sasakyan na iba sa iniisip mo na gusto mo ng Kia pero binigyan ka ng Hyundai, wag kang tatanggap. Ganun ang sinabi ni Pastor. Alam mo kung bakit? Once na kapag tumanggap ka ng milyong-milyong pera na hindi mo nang pinag-pray sa Panginoon, ang pera na magkokontrol sa buhay mo. Yun ang sabi sa akin ni Pastor. Doon ako mas naliwanagan na dapat hindi ka umasa sa pera. Amen. Kundi sa Panginoon mismo. Kasi nga, ang kapangyarihan ng pera ay kaya kang kontrolin. Kaya niyang palitan ng Diyos. Kaya niyang palitan dahil binigyan ng demonyo ng kapangyarihan ang pera. Binigyan ng buhay ang pera. So, sino nagbibigay ng buhay? Tayo mismo nagbibigay ng buhay sa pera. Pinapailalim natin yung sarili natin sa pera mismo. Yan ang plano ng dyablo sa buhay natin. Na hindi natin namamalayan na gagamitin yan ng dyablo sa huling araw. Kaya nga tinanong ko kayo, di ba? Kapag dumating na yung rapture, dumating na yung tatakan, iisipin mo bang bumili? Natural, hindi mo na iisipin. Ang iisipin mo, Lord, patawarin mo na lang ako sa aking kasalanan. Okay lang na mag-fasting ako, mamatay ako na nagpa-fasting basta, huwag lang ako matatakan. Pero ang gusto ng dyablo, ma-addict ka sa pera. Pagdating ng tatakan, hahanapin mo ang pera pa rin. No choice ka kasi nasanay ka sa pera. Kaya mahalaga po, ito pong pera na ito sa huling araw, para sa mga taong nagmamahal sa pera. Mahalaga yan. Pero para sa atin bilang mga mananampalataya, oo, sasabihin ko sa iyo, mahalaga ang pera sa mundong ito. Kailangan natin bumili ng pagkain, kinakailangan natin magbayad ng mga bills sa bahay, kinakailangan natin bumili ng mga gamit sa bahay. Lahat ng yan is kailangan. Pero huwag ninyong ipasakop yung sarili ninyo sa pera. Hindi ang pera magkokontrol sa buhay ninyo. Dapat si Lord Jesus ang magkokontrol sa buhay natin. Yun yung pananampalataya na dapat nating panghawakan. Pananampalataya sa ating Panginoon. So, ganoon nag-i-exist yung mark of the beast. Doon nag-umpisa yung pag-i-exist ng mark of the beast sa pamagitan ng pagbili, pagbebenta ng pagkain. So, dito, iniisip ng mga tao, yung mark of the beast is microchip. Sa panahong ito, microchip yung gamit nila. Microchip na kung saan may tatak ng 666. So, literal na nakikita ng mga tao. Literal na nakikita ng ating mga mata. So, dito sa Biblia, sinabi na ito ay isang tatak na kung saan 666 na itatatak sa kanang kamay o sa noo. Ganun yung sinabi. Ngayon, ang mga tao, nag-search sila. Nag-isip-isip sila, ano kayang kahulugan ng mark of the beast? Ano kaya? Kahit ako napaisip ako nag-search din ako Ano kayang kahulugan ng mark of the beast? So, nag-compute din ako. Para akong sa bagay na yun, na-confuse ako sa bagay na yun. So, iniisip ng mga tao na yung mark of the beast, isa daw itong presidente. Yung iba naman, isa itong pope. Yung iba naman, ito isang microchip. So, iba-iba yung paniniwala nila na kung saan yung kahulugan ng microchip. So, para sa atin, iniisip natin, kaya nga yung mga tao, gumawa sila ng isang bagay na kung saan iisipin nila, ito kayang microchip na ito ay may pangalan. Kasi binanggit na may pangalan. So, gumamit ang mga tao ng Roman numbers. Gumamit din sila ng computer numbers na kung saan lumabas. Sa total na 666 ay yung mga pope. Doon yung pag-iisip ng mga tao. So, para sabihin ko po sa inyo, dito binanggit na kung ano yung kahulugan ng 666. Binanggit na po.
Pero bakit nagpapakahirap yung mga tao na hanapin yung kahulugan ng 666? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Sinabi niya ang kahulugan ng 666 ay pangalan ng halimaw. Di ba sinabi ko na sa inyo, saan nagmula ang kapangyarihan ng halimaw? Doon sa pinakatuktok mismo kay dragon. So ginawa ng pangalawang halimaw, ipinailalim niya lahat ng mga tao. Gusto niyang ipailalim lahat ng mga tao sa kapangyarihan ng dragon. Kung paanong ipinailalim ng unang halimaw at pangalawang halimaw yung kanilang sarili sa kapangyarihan ni dragon, gusto na yung ikalawang halimaw, ipailalim din sa kapangyarihan lahat ng mga tao. At ito ay ang 666. So hinahanap ninyo ang kahulugan ng 666. Doon sa taas mababasa nyo si dragon. Hindi natin mababasa ang pangalan, pero saan nagmula yung pangalang 666? So ang pangalan niya is malinaw na 666. Sinabi na nga niya, sabi niya dito, kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ang bilang ng isang tao ay bilang ng 666. Napaka-confused, di ba? Mahirap intindihin yung bagay na yan, pero kung uunawain ninyo yung kwento, magpapakahirap pa kayo intindihin, sino ba si halimaw? Sino ba si dragon? Sino ba si 666? Di si Satanas lang naman. Bakit nyo pinapahirapan yung sarili nyo? Kasi nga yung mga tao, naghahanap sila ng kasagutan na makikita ng kanilang mga mata. Pero patuloy na gagawin ng dyablo ay kasinungalingan. Magsisinungaling yung dyablo, kaya nga ang 666 po ay pangalan ng halimaw na binabanggit dito ay isang karakter. Hindi po siya basta pangalan lang, kundi karakter mismo. Karakter na kung saan, karakter ng demonyo na kinuha yung kapangyarihan mula sa dragon. Kaya nga sinabi niya, di ba? Ibig sabihin lang po yun, yung katawan. Pinapasok, di ba yung microchip pinapasok sa loob ng katawan? So, ganun ang gusto ng dyablo. Ipailalim mo yung sarili mo kay dyablo. Kaya nga, may tatak tayo ng 666 Pinapakita lang doon literal. Literal, di ba, pinapakita, pinapasok yung microchip? Pero, ang sabi ng Biblia, ito isang tatak. Hindi ito microchip. Kundi tatak mismo. Bakit hindi natin sundin yung Biblia? Kung tatak ang pinag-uusapan, bakit hindi na lang ipatato? Bakit hindi na lang pasuin katulad ng ginagawa ng unang panahon? Pinapaso nila yung balat nila ng 666. Pero bakit biglang nagkaroon ng microchip? Kasi nga, ipinapakita dito ng sanlibutan kung paanong gusto ng dyablo na ipasok mo yung sarili mo. Ipa-enter mo yung dyablo sa buhay mo. Sa pamagitan ng literal na microchip. So, wini-welcome natin yung dyablo sa buhay natin sa pamagitan ng microchip. Yung microchip na yun, pinapakita lang na inilalaborate lang ng dyablo sa atin kung paano siya papasok sa buhay natin. Pero yung microchip na yun, hindi yun talaga. Kundi pinapakita lang ni dyablo yung halimbawa kung paano ako papasok sa iyo. Literal akong papasok sa buhay mo. Ganon yung tatak ng microchip, ng mark of the beast. Pero para sa mga tao, ito isang microchip. Tanungin ko po kayo, kung yung microchip ay tatak ng dyablo, naniniwala ba kayo na mga nasa impyerno ngayon, wala pa silang microchip? Naniniwala ba kayo? Hindi sila napunta ng impyerno dahil meron silang microchip. Hindi. Napunta sila sa impyerno dahil may tatak sila o karakter ng dyablo sa puso nila. Yun yung tatak ng mark of the beast. Nandito sa puso ng isang tao, yung karakter ng 666. Kaya nga sabi niya, ito ay bilang ng isang tao. Ibig sabihin ng sinasabing bilang ng isang tao, ito ay karakter ng isang tao na kung saan napapalob sa kanya yung 666. Kaya nga bilang ng isang tao. Ibig sabihin ng bilang ng isang tao, karakter po yan ng isang tao na kung saan namumuhay siya sa ilalim ng tatak ng 666.
So mas malinaw para sa atin na yung mark of the beast, hindi po yan literal. Kundi pinapakita lang ng Diablo na literal yan na mangyayari. Oo, magaganap yung literal na 666, pero sinasabi ko sa inyo, yung mark of the beast, bago pa likhain, bago pa man lahat-lahat, nandyan na ang Diablo. So bago pa man lahat, bago pa lumabas yung microchip na yan, nandyan na yung demonyo. Kaya nga yung mga tao namumuhay sa kasalanan. Namumuhay tayo sa kasalanan na kung saan napapailalim tayo sa simbolo ng kasamaan ng demonyo. Pinapailalim natin yung sarili natin sa kapangyarihan ng Diablo. Yun yung ginagawa ng Diablo ngayon. Ipailalim tayo sa kapangyarihan. Diba? Kung yung microchip pinapasok sa katawan ng isang tao. Ganon din si Lord. Kung paano kumilos yung Diablo, ganon din si Lord sa buhay natin. Diba nga? Gusto ni Lord na umenter sa buhay din natin. Kung si 666 ay gustong umenter sa buhay nyo, ganon din si 777. Ang tatak ng Panginoon. Diba nga may tatak din si Lord, si Holy Spirit? Amen. Yun yung tatak na kung saan magkalaban ng 666 at yung 77, si Holy Spirit naman, yung representative niya. Kaya nga sa buhay natin, gusto ni Lord na pumasok din siya sa buhay natin. Anak, huwag kang magpadaya sa Diablo. Dapat ako nasa puso mo. Dapat si Holy Spirit ang nandyan sa puso mo, hindi si Diablo. So hindi yun literal, di ba? Hindi rin literal na 77 na tatatakan ka ng Panginoon. Kundi spiritual. Spiritual ito. So yung mark of the beast ay literal sa panahong ito. Pero bago pa man lahat ng yan, ay nandyan na si Diablo. Nandyan na ang Diablo. Kaya nga mga kapatid, sa palagay niyo yung mga tao doon, sa nasa impyerno, lahat sila meron sila microchip? Wala. Nandun sila dahil may tatak talaga sila ng kasamaan ng Diablo. Napunta sila sa impyerno dahil pinakinggan nila, winelcome nila sa buhay nila si Diablo. So dito pinag-uusapan natin hindi lang microchip, kundi microchip na kung saan spiritual. Spiritual po na tatak ng mark of the beast ang pinag-uusapan natin ngayon. Hindi po ito microchip ang pinag-uusapan, kundi spiritual. Kaya nga, dito mababasa natin, sabi niya, sa Mateo chapter 15, verse 17 to 20, sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapit, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirahang puri. Yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa unang katuroan. So kahit na ilagay pa yung microchip na yan, walang epekto yan. Dahil ang katawang lupa ay mamamatay. Babalik sa lupa yan. Pero sa puso ng isang tao, ang nagpaparumi sa kanya, yung kasamaan niya. Anong sabi ng Diyos? Parurusahan niya yung mga taong namumuhay ng ganyan. Kaya nga, yung mga tao, wala silang microchip. Kundi nandun sila sa impyerno dahil namuhay sila sa kasamaan na mula sa puso nila. Kaya huwag kayong matakot sa microchip. Hindi ko sinasabing okay lang magpakabit kayo ng microchip. Kundi, huwag kayong magpapadaya. Huwag kayong magpapalinlang dahil maari kayong linlangin ng Diablo, maari kayong takutin ng Diablo. Pero huwag kayong matatakot. Gusto ng Diablo na takutin kayo, paniwalaan ninyo yung microchip mismo. Hindi. Huwag kayong maniniwala sa kasinungaling ng Diablo dahil yung tatak mismo ng mark of the beast dito sa puso ninyo. Nakatago yan. Yung kasamaan mismo ninyo. Kaya huwag niyong iisipin, Kristiyano kayo? Wala kayong tatak ng mark of the beast? Meron. Pwede yang mawala. Pwede yang manatili sa inyo. Kaya yung ginagawa ng Diablo,
kasinungalingan mula umpisa hanggang sa panahong ito. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus sa mga Pariseo sa Saduceo, ang ama ninyo ay ang dyablo. Kung inibig niyo ako, kung iniibig niyo ang ama, sana inibig niyo ako. Pero dahil ang ama ninyo ang dyablo, dahil sa simulat sa pool, ang dyablo ay kasinungalingan na. Pumapatay siya. So ang dyablo, nagsisinungaling siya sa atin lahat. Pinapaniwala niya yung mga tao na yung mark of the beast ay yung microchip. Pero ang katotohanan talaga ng mark of the beast ay yung kasamaan mismo ng tao na kung saan yun mismo yung karakter ng mark of the beast sa mga tao. Yung mga tao nga inuusig nila, may tattoo daw sila. Ano ngayon kung may tattoo sila? Binago na sila ni Lord Palagay mo ba mapupunta sila sa impyerno dahil may tattoo sila? Hindi. Sa puso nila, malinis na. Sa puso nila, tinanggap na nila si Lord. Nandun na yung Holy Spirit. Kahit ano pang itatak mo dyan sa balat mo, mamamatay at mamamatay ang balat. Pero yung sa loob mismo na nabubuhay na Espiritu, yun yung tunay na tayo. Yun yung tunay na hahatulan ng Diyos sa huling araw. Kaya nga tandaan ninyo, yung mark of the beast, wala yan sa tattoo, wala yan sa microchip, kundi dito sa puso ninyo, matakot kayo. Dahil baka meron kayong mark of the beast na kung saan isinasabuhay na ninyo yung karakter ni 666, ni halimaw. Yan ang gusto ng dyablo. Kaya nga sabi sa Colossus, chapter 3, verse 5 to 6, ang sabi niya, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa at kasakiman ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Binanggit na po dito yung kasakiman. So, kapag sinabing kasakiman, ibig sabihin pera ang pinag-uusapan. Anong sabi na? Ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Andun na po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan doon sa 10 kautusan. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero ginawa ng dyablo, para hindi mo mapansin na sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan, eto, gumawa siya ng isang pera na may muka. At least may muka at may buhay. Pagsamba pa rin sa Diyos-Diyosan to. Itong pera. So, ang daming hidden na ginagawa ng dyablo na hindi natin nakikita ng ating mga mata. Akala lang natin normal. Pero spirituality, nagiging gapos na pala tayo ng dyablo. Ginagapos tayo sa kasinungalingan ng dyablo. Kaya mga kapatid, maging matalino po kayo. Maging mapagmasid kayo sa paligid ninyo. Baka nadadaya na po kayo ng dyablo. Kaya nga sabi niya pa sa 1 Corinto, chapter 3, verse 16 to 17. Ang sabi niya, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Yun yung tatak mismo ng bubuhay sa atin sa huling araw, si Holy Spirit. Si Holy Spirit. Pero kung nasa inyong tatak ng mark of the beast, siya yung papatay sa inyo at magdadala sa inyo sa impyerno. Sabi ng Panginoon, parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. So, hindi ina-allowed ng Panginoon na papasukin mo yung mark of the beast sa puso mo. Kaya nga dito sa Colossus chapter 3, alisin na ninyo sa puso ninyo lahat ng karumihan, yung hilig ng laman, lahat ng kahalayan, lahat ng pagnanasa, lahat ng kasakiman. Kasi nga, tandaan ninyo, yung katawan ninyo yung templo ng Holy Spirit. Hindi ang templo ng mark of the beast. Napakatindi na nagagawa ng pera sa buhay ng isang tao. Binabago niya yung pag-uugali ng isang tao. Alam niyo, dito gusto ng Panginoon na baguhin tayo. Ibalik tayo sa normal na kung saan puspos tayo ng Holy Spirit. Gusto ng Panginoon na tayong lahat, isuko natin lahat ng karumihang nasa puso natin. Gusto ng Panginoon lahat ng mga nananahan dyan na espiritu ng demonyo, espiritu ng masamang satanas o demonyo, anuman tawag sa kanila. Gusto ng Panginoon,
na alisin niya lahat sa inyo. Gusto niyang palayain kayo sa gapos ng kasinungalingan ng dyablo. Alam niyo po, patotoo ko sa inyo, nung nasa Seoul kami, dumadalo kami sa 50 days prayer meeting. 2 hours every day. So nandun na ako sa kalagitnaan na kung saan 45 days na pakikibahagi sa prayer meeting. So alam niyo, nung time na yung pastor ko, nagpapalayas ng demonyo, ang sabi niya, hawakan niyo ang puso ninyo. Yung isang kamay sa uluhan. Habang nagpapalayas siya ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ko ng malakas, Amen! 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 Alam niyo, anong nangyari? Dinala ako ng Panginoon sa isang kwarto na punong-puno ng demonyo. Hindi ko alam kung nasaan ako nun. Pero nandun ako sa isang silid na punong-puno ng mga demonyo. Sa paligid ko, punong-puno ng dugo, nangangamoy sunog na parang sa impyerno. Habang nagpapalayas ako ng demonyo, sabi ko, Amen! Amen! Pero ang nangyari, na-meet ko yung demonyong nasa puso ko. Alam niyo kung ilan yung pinalayas na demonyo sa akin? 14. 14 na demonyo yung nasa puso ko nung oras na iyon. Na kung saan, para kung nililitis na nakaharap ako sa lahat ng mga demonyo na 14. Yung mga mata nila nanggigigil. Yung mga mata nila parang gusto nila akong lamunin. Bakit mo kami pinapalayas? Pero narinig kong muli yung tinig ng pastor. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo, diablo kayo, in Jesus' name. Sabi ko sa mga demonyo na nasa harapan ko, Amen! Bumalik ako sa loob ng simbahan. Nawala na yung demonyo. Wala na yung mga demonyo. Napalaya na ako sa lahat ng mga demonyo na yun. 14 na demonyo. 14. Biruin nyo, 14 pala yung kumokontrol sa akin kahit Kristiyano na ako. Andun yung demonyo ng kalaswaan, demonyo ng kahalayan, demonyo ng kasakiman, demonyo ng mga kasinungalingan, demonyo ng galit, puot, lahat ng klase ng demonyo nasa puso ko. Pero once na pinalayas nyo yung diablo, lalayas yan. Amen. Mawawala sa inyo yung mark of the beast. Ang papalit sa inyo, Holy Spirit. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Nais ng Panginoon na tayo'y palayain sa lahat ng gahapos ng diablo. Kaya huwag niyong isipin na walang demonyo sa puso ninyo. Huwag niyong isipin, Kristiyano kayo, nagagawa niyo lahat ng paglilingkod niyo sa Panginoon. Hindi. Naniniwala ako na bawat isa sa atin, meron at meron pa rin nakakapasok na demonyo sa puso natin. Andyan pa rin yung kasamaan sa puso natin. Na kung saan gusto ng Panginoon, isuko niyo yan. Ipikit niyo yung mga mata ninyo. Ilagay niyo yung mga kamay niyo sa puso niyo. So tayong lahat. Sabi ng Panginoon, palayasin ang diablo sa aking pangalan. Pagalingin ang karamdaman sa aking pangalan. Yun ang utos ng Panginoon. Kaya ikaw, demonyo ka. Demonyo ka ng kahalayan. Sa pangalan ni Jesucristo, inuutos ang kita in Jesus' name. Demonyo ka ng pot at galit in Jesus' name. Lumayas ka. Demonyo ka ng kalaswaan. Lumayas ka in Jesus' name. Demonyo ka ng doubt, lumayas ka in Jesus' name. Demonyo ka ng kahirapan, lumayas ka in Jesus' name. Demonyo ka ng lahat ng kasamaan in Jesus' name. Lumayas kayong lahat na klase ng demonyo sa puso ng bawat isa in Jesus' name. Kayong lahat na sumisira sa pamilya ng bawat isa, lumayas kay diablo kayo in Jesus' name. Lahat kayong mga diablo kayo na bumubulag sa aming mga mata, lumayas kayo in Jesus' name. Diba? Kung mararamdaman nyo lang nalalaya kayo sa puso ninyo, anong mararamdaman ninyo? Pagmamahal. Alam niyo ang nangyari kay Maria Magdalena?
7 demonyo ang napalayas sa kanya. Pagkatapos na palayasin ng demonyo sa puso niya na 7, pumunta siya. Nung bumisita ang Panginoong Yesus, nandun siya sa paanan ni Jesus. Lumuhod siya at umiiyak. Lord, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinatawad ka na sa lahat ng iyong mga kasalanan. Anong naramdaman ni Maria? Pagmamahal na nararamdaman niya ngayon. Hindi na kasalanan, kundi pag-ibig na sa puso niya. Kasi nga yung mark of the beast sa puso niya, wala na. Pinalitan na ito ng pagmamahal. Kung kayo may galit pa rin sa puso niyo, matakot kayo dahil nananatili pa rin sa inyo yung diablo sa puso niyo. Kung kayo namumuhay pa rin sa kahalayan, sa kalaswaan, hilig ng laman, kasakiman sa pera, pag-aalala, matakot kayo dahil sa puso niyo may diablo. Palayasin niyo yan. Huwag niyong panatiliin yung mark of the beast sa puso niyo spiritually. Palayasin niyo ang diablo. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Palayasin ang diablo sa aking pangalan. Kung karamdaman man yan, palayasin niyo sa pangalan ni Jesucristo. Pero bakit? Bakit ayaw ng diablo na mahayag ang katotohanan? Bakit ayaw ng diablo na mapakinggan ninyo yung katotohanan o marinig yung katotohanan? Bakit ayaw ng diablo na nare-rebuke kayo? Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa ayaw ninyong nare-rebuke, kundi dahil ayaw ng diablo na mapalayas siya sa puso ninyo. Kaya nga, nagre-rebelde kayo. Kaya nga, sinusumpa ninyo yung pastor ninyo. Nagagalit kayo sa pastor nyo. Hindi dahil galit kayo, kundi yung diablo ang nagpaparamdam sa puso niya na magalit kayo sa pastor mo. Magalit ka sa kanya, hindi totoong sinasabi niya. Dahil ang diablo natatakot na mapalayas. Pero ang Panginoon, ipinapahayag niya ang katotohanan ng sa gayon, mapalayas yung demonyo. Kasi takot ang diablo na mag-repent ka sa kasalanan. Ayaw ng diablo na marinig mo yung katotohanan. Once na narinig mo ang katotohanan, sigurado, magre-repent ka. At si Holy Spirit ang mananahan na sa puso mo. Yun yung ayaw ng demonyo. Ang gusto ng demonyo, manatili ka. Manatili ka sa paniniwala na kung saan wala kang kasalanan. Wala kang dapat ihingan ng tawad sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 3, verse 19 to 20, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa salibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. So yung mga tao na kung saan gumagawa ng masama, lahat ng mga taong puspos ng kasamaan ng demonyo, ayaw nilang lumapit sa liwanag. Kasi ayaw ng demonyo yun. Kaya nga, every time na may magre-rebuke sa tao na yon, lumalayo siya. Lalayuan niya yung salita ng Diyos. Kasi ayaw niya na makita yung katotohanan, yung kasamaan. Ayaw niya lumapit sa liwanag. Dahil ang demonyo nananatili doon sa kadiliman. Nagtatago sa kasinungalingan. Kaya nga, ayaw ng diablo na tanggapin natin o pakinggan ang magandang balita patungkol sa kasalanan. Yan ang ayaw ng demonyo. Kaya nga, nasusuklam tayo eh. Nasusuklam tayo sa mga tao, nasusuklam tayo sa mga pastor, sa mga tao nagsasabi sa atin ng katotohanan. Kasi nga, totoo. Mapapalayas at mapapalayas ang demonyo sa pamagitan ng repentance. Amen. Yan ang ayaw ng demonyo. Gusto ng demonyo, manatili ka sa kanya hanggang sa huling araw. Kasi alam ng demonyo, citizen ka doon sa langit. Kaya nga, gagawin ng diablo ang lahat para lang manatili ka nagapos ng diablo. Gagapusin niya yung puso mo nang sa gayon,
hindi ka na makawala sa Kanya. Kaya nga, di ba? Yung sinasabi ko kanina, sabi ng Panginoon, palayasin ng dyablo sa pangalan niya. Pagalingin ang karamdaman sa pangalan niya. Gusto ng Panginoon, huwag na kayo magpaalipin pa sa dyablo. Kaya nga sabi sa Roma chapter 6 verse 13, ang sabi niya, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan ng kabutihan. Diba? Huwag na daw nating ipailalim sa kapangyarihan ng kasamaan yung alimang bahagi ng ating katawan. Ibig sabihin, hindi na dito allowed yung demonyo. Hindi na dapat i-allowed sa puso natin yung galit o puot o alinmang kasamaan sa puso na umiiral sa atin ngayon. Hindi na allowed, kundi dapat kabutihan. Yun ang gusto ng Panginoon para sa atin dahil alam ng Panginoon na sa huling araw, once na nanatili sa iyong puso, yung kasamaan na yan, sigurado mapupunta ka ng impyerno. Pero buksan natin ang ating mga mata, pero ayaw naman natin lumapit sa katotohanan. Ayaw natin lumapit sa liwanag dahil nilamon na tayo ng kasinungalingan ng demonyo. Yung demonyo na mismo yung nagkokontrol sa atin. Siya na mismo yung nasa isipan natin. Siya na mismo yung nasa puso natin. Kaya kahit na mangusap sa inyo ang Diyos, kahit na maramdaman nyo pa yung Holy Spirit, kahit gustuhin nyo pa, hindi na kayo makabalik-balik. Hirap na kayo kasi nga naghahari na sa puso nyo yung dyablo. Kaya nga, kahit gustuhin nyo man na maramdaman yung presence ng Holy Spirit, bakit hindi nyo na maramdaman? Bakit ngayon hindi nyo na nararamdaman yung pag-iyak? Bakit ngayon hindi nyo na nararamdaman yung kapuspusan? Bakit kahit gusto ng isang tao, hindi na siya makapag-repent? Kasi nga, nasakop na siya ng tuluyan ng demonyo sa puso niya. Kasi nga pinapailalim natin yung sarili natin sa kapangyarihan ng dyablo. Dahil gusto ng Panginoon, lumaya tayo. Hindi nais ng Panginoon na maging alipin tayo ng dyablo. So sabi nga sa 2 Corinto chapter 4 verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng dyablo ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So para sa mga maraming mga tao, especially sa mga Kristiyano, once na sila ay binulag na ng dyablo ng katotohanan, ng kasinungalingan, hindi na nila makikita yung daan na tatahakin nila. Nakakatakot, di ba? Nandito tayo sa simbahan, pero alam mo, sa puso mo, hindi mo naramdam yung dating tulad ng pagmamahal mo sa Panginoon. Hindi na yung tulad ng dati na mainit ka sa pananampalataya. Hindi na tulad ng dati na mainit ka sa pananalangin. Hindi na tulad ng dati na nakapagpapahayag ka pa ng salita ng Diyos. Hindi na tulad ng dati na nakapag-share ka pa ng gospel. Kasi nga, ang katotohanan dyan, may gapos ka na sa puso mo. Yung mga kadena ng kasalanan ay nandyan sa puso mo. Kaya hindi mo na makita yung pagkilos sa iyo ng Panginoon. Ang nakikita mo na lang, yung kasamaan ng mundong ito. Doon, namumuhay ka sa kasamaan. Para kang isang puppet na kung saan ang demonyo nagkukontrol sa iyo. Sa mga kamay mo, sa mga paa mo, sa mga mata mo, lahat ng buong katawan ay pinailalim mo sa demonyo. Pagdating ng araw ng paghuhukom, magugulat ka, mapapasama ka sa impyerno. Kaya mga kapatid, sabi niya pa sa Lucas chapter 11 verse 24, kapag umalis sa taong isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya ay matagpuan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya't lalabas siya
siya na muli at magsasama pa ng 7 espiritong mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maniniraan doon. Kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Diba? Kaya nga mga kapatid, tignan nyo yung mga taong nabago ng Diyos. Tignan nyo yung mga naging mainit sa pananampalataya. Dahil nakatingin lang sila sa tao. Nung natisod sila sa Panginoon, lahat ng mensahe ng Panginoon ay hindi na nila tinatanggap. Hindi na pumapasok sa puso nila ang salita ng Diyos. Kaya nga, sa puso nila dating nilinis na ng Panginoon. Pero, nakabantay pala ang dyablo. Nakita niya, hindi nagbunga yung pagsisisi niya. So nakita ng dyablo, walang laman ang puso mo. Anong gagawin ng dyablo? Magsasama pa siya ng 7 espiritong mas masama pa kaysa doon sa nauna. So ano magiging kalagayan ng Kristiyano? Mas masama pa, mas masahol pa siya kaysa sa nauna. Mas matindi yun, mga kapatid. Kasi nga, kung yung mark of the beast na yun, isa lang, mas titindi yung gagawin nilang mark of the beast, mas magsasama pa sila na mas matinding mga espiritu na masasama. Kaya nga, hindi na makalaya-laya yung mga tao sa kasalanan. Isipin ninyo, bakit kayo nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa kasalanan? Kasi nga, mas marami pang demonyo ang pumapasok sa puso ng isang tao. Kaya nga hindi ninyo mabitaw-bitawan yung kasalanan. Kasi nga, wala sa inyo yung Holy Spirit. Kaya mga kapatid, kung sinasabi dito, kung sa tahanan mismo, dito binanggit sa puso ng isang tao, kapag wala, malinis ang loob ng tahanan, magsasama pa siya ng Espiritu na mas masasama. Ganon din sa loob mismo ng tahanan. Kapag ang tahanan ninyo ay wala ang Panginoong Jesucristo, nakita ng demonyo na malinis ang tahanan, magsasama siya ng 7 mga demonyo pa na mas masasama para sirain ang loob ng tahanan. Para doon sa loob mismo ng tahanan, maghari ang dyablo. Ganun ang gagawin niya. So ang mangyayari, hindi kapayapaan sa loob mismo ng tahanan, kundi kamatahayang papuntang impyerno. Kamatayan papuntang impyerno sa loob mismo ng tahanan. Kapag yung mga tao sa loob mismo ng tahanan, kapag ang mag-asawa, ang pundasyon nila ay pera. Kaya ang sabi ko sa inyo, ang pera ay may kapangyarihang sirain yung pamilya. Kapag ang pundasyon ng isang mananampalataya ay pera din, wawasakin niya ng dyablo. Wawasakin niya yung relasyon mo sa loob mismo ng pamilya. Tignan niyo mga babae at lalaki, kapag ang pera ay naging pundasyon natin, panigurado, sira ang pamilya mo. Maniwala ka, masisira yung pamilya mo kapag ang pundasyon ay pera. Alam niyo, meron akong kilala, isang babaeng napakayaman, ang dami niyang pera. Meron nagkagusto sa kanyang lalaki at gusto niya rin naman. Kaya lang ang problema, mahirap siya. So ang nangyari, ayaw niya magpakasal doon sa lalaki dahil napakahirap. Dahil ang sabi niya, bakit ako magpapakasal sa iyo? Once na nakasal tayo, lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko bilang isang mayaman, pwede na natin paghatiin na hindi ka man lang nagpakahirap. Kapag ganoon po yung foundation ng tahanan at yung asawa mo, kung nagbabala ka man na mag-asawa at ganoon ang pananaw niya, huwag mo nang ituloy. Isipin mo ano sinasabi ng Biblia. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Amen. Kung yung magiging asawa mo, mas mahal niya ang Diyos kesa sa pera, sigurado matatag yung foundation ninyo. Sigurado yan. Kasi nga, ang Diyos, ang siyang lumikha ng lahat ng bagay. Amen. Kung ang Diyos mo, ang minamahal mo, hindi ang pera, sigurado, ikaw man ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga mga kapatid, bago kayo mag-asawa, isipin niyo muna. Tanungin niyo, mahal mo ba ang Diyos?
Mahal mo ba siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip? Kung hindi mo mahal ang Diyos, huwag ka nang magpakasal sa Kanya. Dahil darating ang araw, kung ang pamamalakad niya ay pera lang, darating ang araw, babagsak kayong dalawa. Dahil darating ang panahon, pera din ang pag-aawayan ninyo. Kaya mga kapatid, mga babae at lalaki, especially po sa mga babae. Sa mga babae, madalas pinag-aawayan sa loob ng bahay na mag-asawa is pera. Amen, di ba? Napa-amen si Brother Bert. So, pera ang pinag-aaway ng kanilang asawa. So, mga kapatid, isipin natin mabuti mga babae. Nagagalit tayo madalas sa ating mga asawa. Nagagalit tayo dahil walang pera. Yun ang katotohanan, di ba? Nagagalit kayo dahil walang pera yung babae. Pero sabihin ko po sa inyo mga babae, bago kayo magalit, tignan nyo muna yung cabinet. Tignan mo yung cabinet, tignan mo yung lalagyanan ng halahas, tignan mo yung lalagyanan ng bag, tignan mo yung lalagyanan ng sapatos, tignan mo yung lalagyanan ng pabango. Kanino lahat ng yon? Sa babae, di ba? Asan yung parte ng lalaki? Andun sa lalagyanan ng medyas. Butas pa yung medyas. Di ba? Nagagalit kayo sa asawa nyo dahil walang pera, pero tignan ninyo yung cabinet ninyo. Lahat ng yun ay sa iyo. Diba? Sabi ng Biblia, huwag ninyong pakainin yung tamad na ayaw magtrabaho. Pero isipin mo yung asawa mo, buong buhay niya nagtrabaho. Isisisi mo sa asawa mo na walang pera. Buong buhay niya nagtrabaho siya. Pero bakit walang pera? 3 bagay ang tinatalakay sa Biblia kung bakit ang isang tao ay mahirap. Una sa lahat, niloob ng Diyos na ikaw ay maging mahirap. Katulad ni Lazaro. Ang ikalawa, kung bakit ka mahirap ngayon at naghihirap ka, dahil nilulustay mo yung pera. Katulad ng sa prodigal son. Nilustay niya lahat ng kayamanan niya, pag-uwi niya, doon wala na siyang pera, nagtrabaho siya sa babuyan, kahit yung pagkain ng baboy gusto na niya kainin. Dahil nilustay niya yung lahat ng kayamanan niya, dahil magasta siya. Ang ikatlo, tamad ka. Hindi ka nagtatrabaho, yan ang sinasabi ng Biblia. 3 bagay kung bakit mahirap ang isang tao. Una, dahil niloob ng Diyos na maghirap ka. Ang ikalawa, dahil magasta ka. Ang ikatlo, dahil tamad ka. Yan ang sinasabi ng Biblia kung bakit mahirap ka. So, yung mga babae, huwag kayong magagalit sa inyong mga asawa. Kung ang inyong asawa ay nagtatrabaho din naman. Isipin niyo mabuti, yung paghihirap ng inyong asawa. Kailan ninyo narinig ang asawa ninyong lalaki, si husband nagsabi, bili mo ako nito, bili mo ako nun. Madalas ang babae nagsasabi niyan, di ba? Lagi ang nagsasabi, babae, bili mo ko niyan. Pero madalang lang sa lalaki, yung mahilig sa mga bagay-bagay. Dahil, ang mga babae is mahina. Nakasaad yan sa Biblia. Kaya mga babae, kapag sinamba ninyo yung pera, panigurado sinasabi ko po sa inyo, lalamunin ka ng pera, lalamunin ka niyan, uutos sa iyo ng pera, bili mo ito, bili mo yun. Dahil dyan papasok yung hilig ng laman. Dahil yung pera ay nagkakaroon ng buhay sa tao. At ang pera ang kokontrol sa loob mismo ng tahanan. Kokontrolin yung puso mo. Kokontrolin yung isipan mo. Kapag kinontrol ka ng pera, sigurado wasak ang relasyon mo, hindi lang sa asawa mo, kundi sa Panginoon mismo. Dahil ang mararamdaman mo, puro stress, anxiety, depression. Isip ka ng isip kung paano mo malulutusan yung problema mo. Dahil ipinatong mo yung pagtitiwala mo doon sa pera. Na kung saan itong pera, hindi naman nakakapagsalita. Kundi yung pera mismo itinuturing na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, may Panginoon tayo.
Sabi nga ni Pastor, di ba? Huwag kang titigil sa pananalangin hanggat hindi mo nakukuha yung panalangin mo. So magdasal ka. Kung wala kang pagkain ngayon, hayaan mo. Mag-fasting ka ngayong araw. Hintayin mo yung kahilingan mo, kasagutan ng iyong mga panalangin. Huwag kang gagawa ng hakbang na gusto mo lang para lang masolusyonan ang problema. Huwag. Huwag mong hayaan ng diablong kontrolin ka. Si Lord dapat ang magkontrol sa buhay mo. Once na sinabi ni Lord, saglit lang, maghintay ka. May plano akong mas maganda para sa iyo. Saglit lang, anak. Meron pang nakaharang. Lilinisin ko muna bago ko ibigay sa iyo. Ganun ang Panginoon sa buhay natin. Pero ang diablo, no! Magmadali ka. Sige na, may stress ka na. So ang takbo ng isang asawa, pupunta doon sa husband. Magagalit kay husband. So magkakarambol na sila, magkakagulo na sila habang yung diablo tuwang-tuwang pinagmamasdan habang nag-aaway kayo dahil sa pera. Nag-aaway kayo dahil sa problema ninyo sa loob mismo ng tahanan. Tuwang-tuwang pinagmamasdan kayo ng diablo. Natutuwa dahil sa loob mismo ng tahanan, nag-ahari na yung kasamaan ng diablo. So mga kapatid, sa buhay natin bilang isang mananampalataya, tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. I-welcome natin sa loob ng tahanan si Jesus Christ. Amen. Hindi lang sa loob mismo ng simbahan, kundi sa loob mismo ng tahanan. I-welcome natin sa buhay natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito pa mga kapatid, mga babae, kung ang inyong mga asawa nagtatrabaho, magtabi kayo ng sahod. Magtabi kayo ng sahod ng inyong mga asawa. Kung nangailangan ang inyong mga anak, meron kayong dudukutin. Hindi yung aawahin niyo ang inyong asawa kasi nalustay na lahat ng pera. Kung hindi kayo marunong mag-ipon, magtabi ng pera, sigurado mag-aaway kayong mag-asawa. Ano sabi ng Biblia? Sa Kawikaan, chapter 30, verse 25. Ang sabi niya, ang mga langgam, sila ay mahina, subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Pag oras ng kagipitan, huwag niyong lustayin sa mga hilig ng laman ng pera. Magtira kayo. Kapag dumating yung tag-araw o tag-ulan, meron kayong madudukot. Kahit yung Biblia, sinasabi niya, maging katulad kayo ng langgam. Masinop si langgam. Huwag niyong ubusin ang pera sa hilig ng laman. Kasi ang gusto ng diablo, ubusin mo yan. Ubusin mo lahat hanggang sa maging zero balance ka. Huwag kang mag-alala. Pagpapalain ka ng Panginoon, hindi yan totoo. Dahil ang totoo niyan, ang Diyos mo yung demonyo. Pinapakinggan mo yung demonyo. Ubusin mo yan, pagpapalain ka ng Panginoon. Sa palagay mo, kapag nakita ng Panginoon, namumuhay ka sa luxury, sa hilig ng laman, matutuwa sa iyo ang Panginoon na pagpalain ka? Hindi. Pero kung nananatili kang humble, tingnan niyo si Lazaro. At yung mayaman, namuhay na mayaman, araw-araw, bagong damit, araw-araw, masarap na pagkain. Pero napunta siya ng impyerno. Napakinabangan niya ba yung kayamanan niya? Hindi. Pero si Lazaro, nagtiis siya ng hirap. Pero nanatili siyang may pananampalataya. Napunta siya ng langit. Gusto ng diablo, ganun ang pag-iisip ninyo. Maging katulad kayo ng isang mayaman na kung saan kahit napakahirap ninyo, naglulustay kayo na parang isang mayaman. Kasi gusto ng diablo na mapunta kayo ng impyerno. Yan ang gusto ng diablo. Kaya nga, nais ng Panginoon na magtabi kayo ng pera. Isipin nyo rin yung para sa araw ng bukas. Hindi ko sinasabing huwag kayong manampalataya. Kundi isipin nyo rin kung pagmumula niya ng pagkakasala. Alam niyo ang Panginoong Jesucristo? Gumamit din siya ng pera. Hindi niyo ba alam gumamit din ng Panginoon nangailangan din siya ng pera? Noong time na kung saan sinabi ni Jesus Christ kay Pedro, Pedro, nararapat ba magbayad ng buwis yung mga taong bayan dito o yung mga taong dayo? Siyempre, yung taong dayo ang dapat magbayad ng buwis.
Pero para wala silang masabi, pumunta ka doon sa ilog, mamingwit ka. Yung unang makukuha mong isda, ibuka mo yung bibig, meron ka makukuha isang salaping ginto. Itong salaping pilak. So, di ba? Nangailangan si Jesus ng pera. Pero ang maganda dito kay Jesus Christ, hindi niya pinopromote maging sakim sa pera. Kahit may kakayahan siyang lumikha ng pera, hindi siya naging sakim doon sa oras na yun. Ano sabi niya? Kunin mo yung isang salaping pilak, pambayad sa ating dalawa. Hindi sumobra. Walang sobra. Sakto lang. Sakto lang yung pinambayad nila. Bakit hindi ginawa ni Jesus gawing dalawang salaping pilak para bukas meron silang pambayad ulit? Hindi, isa lang. Yung araw na ito'y kailangan lang natin. Kaya nga kung ano lang ang kailangan mo, yun ang binibigay sa iyo ng Panginoon. Kung hindi mo kailangan, hindi yan ibibigay sa iyo ni Lord. Amen. Kung hindi mo kailangan at biglang dumating sa iyo, yun yung sinasabi ni Pastor kanina, sa dyablo yan galing. Kasi nga, the more na hindi tayo makapaghintay, nagiging sakim tayo. Nagiging sakim tayo sa lahat ng bagay. Maghintay ka. Kung anong hinihiling mo, yun lang ibibigay sa iyo ni Lord. Kaya nga si Jesus, sabi niya, kunin mo lang isang salapi doon. Isa lang yun. Maghati tayo, pambayad sa pag-enter sa templo. Diba, napakagandang example ni Jesus Christ na kung saan hindi siya sakim kahit na may kakayahan, pero hindi naging sakim. Amen. Kung may kakayahan man kayo, magtira kayo. Huwag kayong maging sakim sa pera. Kaya mga babae, ano sabi ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 2, verse 9 to 10. Ang sabi niya, mga babae naman ay dapat maging mahinahon, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mamahaling alahas na ginto o perla sa halip. Ang maging kasuotan nila ay ang mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuring na makadiyos. Hindi magarbong damit, hindi mga alahas, kundi mabuting puso. Yun ang sabi ng Panginoon sa mga babae. Sabi niya pa sa Kawikaan, chapter 31, 27 to 30, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan. Ito yung pag-uugali ng babae. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Nagtatrabaho siya sa loob ng tahanan. Ang sipag ng babae na ito. Ang sabi niya, iginagahalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Sa loob mismo ng tahanan, tignan mo kung may galang sa iyo mga anak mo. At kung may paggalang sa iyo yung asawa mo. Baka wala kasi may problema. Sa loob mismo ng tahanan, baka tamad ka. Hindi ka nagtatrabaho. Kaya nga sabi niya pa, maraming babaeng mabuting asawa. Ngunit, sabi niya, ngunit sa kanila'y nakakahigit ka. Alam niyo kung bakit sinasabi niya yun? Ikaw babae, mas nakakahigit ka. Sila, mabait sila, pero ikaw, iba ka. Higit pa sa pagiging mabuti ang meron ka. Ano ang meron ka? Ang sabi ng Panginoon, mandaraya at pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Amen. Dapat ikaw babae, may pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Higit ka, sabi ng Panginoon, kung sila, mabuti sila maganda, sila kumukupas ang ganda nila, pero ikaw, kakaiba ka para sa paningin ng Panginoon. Dahil marunong kang magpasakop. Marunong ka ba magpasakop sa iyong asawa? Maganda ka lang, baka hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nagtatrabaho sa loob ng bahay. Mga kapatid, isipin niyo mabuti kung ginagalang kayo ng inyong asawa o ginagalang kayo ng inyong mga anak, baka hindi na. Kasi nakikita sa loob mismo ng tahanan, wala nang pananampalataya.
Hindi na umiiral dito yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi na umiiral ang pagmamahalan na mag-asawa. So mga pamilya, mga magulang, ituro ninyo sa inyong mga anak yung tamang halimbawa ng pananampalataya. Kung kayong dalawang mag-asawa, nag-aaway na, paano pa kaya inyong mga anak? Kung ipinapakita ninyo na sakim kayo sa pag-aaway sa pera, paano pa kaya maging kinabukasan ng inyong mga anak? Ano pa kaya mangyayari sa buhay nila, mga kapatid? Isipin niyo mabuti. Para naman sa mga lalaki, ang sabi ng Panginoon sa 1 Pedro chapter 3 verse 7, kayo naman mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhan mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at tulad ninyo'y may karapatan ding sila sa buhay na walang hanggan, na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Tignan ninyo, mga lalaki, nagdarasal ba kayo? Isinisisi ninyo sa mga asawa niyong babae yung problema ninyo. Gayong sabi ng Panginoon, magdasal ka. Oo, may kasalanan ng babae. Nai-stress siya sa maraming mga bagay. Pero in the end, ikaw pa rin ang tatamaan. Dahil hindi ka nagdarasal para sa iyong asawa. Alam niyo, narinig ko sa aking asawa lagi. Tuwing may problema kami, tuwing nag-aaway kami, lagi niya sinasabi sa akin, kasalanan mo ang lahat ng ito. Dapat ikaw ay magsisi sa kasalanan mo. Totoo yun. Totoo yun. As in, totoo yun. Dahil ako ang nagpabaya. Hindi ako nag-pray. Alam niyo ano sabi niya? Dapat pinagpe-pray mo ako sa ugali ko. Pinagpe-pray mo ako sa lahat, sa akin. Pero dahil hindi ka nagdarasal para sa akin, mananatili akong ganito. Kaya nga mga lalaki, malinaw ang sinasabi ng Panginoon na kung saan yung mga babae is mahina. Pakitunguhan mo na maayos. Kung na-stress siya, pakiusapan mo siya na mabuti. Pumunta ka doon sa kwarto magdasal, Lord, tulungan mo ang asawa ko na huwag siya ma-stress. Lord, tulungan mo siya, Lord. Nag-iiba na naman ang ugali niya, Lord, tulungan mo siya. Pero ano nangyayari mga lalaki? Pag na-stress ang inyong asawa, nag-aaway na kayo agad, di ba? Imbis na mag-pray kayo, inaaway nyo na rin kasi nga ayaw nyo ng stress. Na-stress kayo sa inyong mga asawa. Kasi nga, yung babae is mahina na. Tapos ikaw hindi ka pa magdarasal? Ano mangyayari sa loob ng tahanan? Sisirain lang yan ng demonyo. Kaya nga mga babae, kapag kayo'y nag-asawa din, tanongin nyo muna ang inyong mapapangasawa kung nagdarasal ba siya sa Panginoon. Kung hindi siya marunong magdasal, huwag ka na magpakasal sa kanya. Kasi nga, tandaan ninyo, once na nag-asawa, ang babae at lalaki, papasok ang mga problema. Lahat ng mga pagsubok sa buhay ay papasok. Paano kung yung lalaki ay hindi magdarasal? Nagdarasal lang siya sa pansarili niya. Lord, yung asawa ko ganyan, ganyan, ganyan. Hindi! Dapat ipag-pray mo yung asawa mo. Alam niyo, kami dalawang mag-asawa, kahit nakikita niyo ako dito nangangaral, mahina ako. Pag nagalit na yan, ako rin magagalit. Kapag naging ano na yan, naging demonyo na yan, magiging demonyo rin ako. Lalabanan ko siya. Hanggat kaya ko. Ganun ang nangyayari sa loob mismo ng tahanan. Pero maling-mali. Ang laking pagkakamali niyan. Maging ako man, hindi ko po yun inaamin ko po yan dahil ako man ay natutokso ng demonyo. Pag nadidemonyo si Mrs., ako man, mas nadidemonyo din. Dahil ayaw namin ng stress. Pero ako ang mali. Dahil hindi ko iniisip na ginagamit lang siya ng demonyo. Bakit ko siya pinatulan? Sana hindi ko siya pinatulan, di ba? Pero ako, patolero ako eh. Pinapatulan ko yung asawa ko lagi. Kaya nag-aaway kami lagi. Pero hindi dapat ganoon mga lalaki. Imbes na patulan ninyo ang inyong asawa, dapat mag-pray kayo. Kaya nga mga babae, kapag hindi nagdarasal ang inyong asawa at nakakaramdam kayo ng stress,
I-rebuke nyo siya. Ikaw lalaki, sabi ng Biblia, dapat magdasal ka. Hindi lang sa pansarili mo, dapat ipag-pray mo rin yung pamilya natin. Kaya nga tinawag kanyang pundasyon ng tahanan. Hindi lang tagabigay ng sahod, kundi dapat ipag-pray mo yung buong mong sambahayan, mga lalaki. Alam niyo po yung asawa ko, bago ko yan napangasawa, 1 taon ako nagdasal para sa kanya. Hindi ko pa siya kilala noon. Sabi ko kay Lord, Lord, itong dasal ko para sa aking future wife. Gawin mo siyang mabuting tao, gawin mo siyang tao na madasalin, gawin mo siyang pagpapala sa maraming tao na kung saan, pag nakita siya, mananampalataya maraming tao. Gawin mo siya, Panginoon, na ganong klaseng babae na masunurin sa salita mo. Wala pa siya sa buhay ko, 1 taon pa. Ginugol ko yung 1 taon ng pananalangin para sa future wife ko. Noong dumating siya, ibinigay sa akin ng Panginoon lahat ng mga kahilingan ko. Kasi doon pa lang, nag-build na ako ng isang relasyon o pananampalataya. So kayo man, mga kapatid, kung pumasok naman kayo sa relasyon, huwag pera. Huwag pera, mga lalaki. Dahil hindi maliligtas yung pamilya nyo ng pera. Kahit kumita kayo ng maraming kayamanan ng pera, pero kung wala naman kayong pananampalataya, mawawasak ng dyablo yung pamilya ninyo. Dapat i-build ninyo sa loob ng tahanan yung pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, sa loob mismo ng tahanan, mga magulang, huwag ninyong turuan ang inyong mga anak na maging spoiled. Huwag ninyong i-spoiled ang inyong mga anak. Bagkus turuan nyo sila sa salita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6, verse 7 to 9? Ang sabi niya, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon. Sa umaga, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isuot sa mga sa labas ng hamba ng pintuan ng inyong bahay at ang mga tarangkahan. So mga magulang, kung kayo tumatanggap ng magandang balita, dapat ituro ninyo yan sa inyong mga anak. Ang sarap sa pakiramdam na kung saan makikita mo ang iyong mga anak bago sila pumasok ng eskwelahan, nagbabasa muna sila ng Bible. Ang sarap sa pakiramdam na kung saan makikita mo ang iyong mga anak na bago sila matulog, mayroon silang routine na nagbabasa ng Bible. Pero bakit wala ang ganyan sa loob ng tahanan? Kasi hindi ito tinuturo ng mga magulang. Itinuturo sa kanila kung paano sila mamuhay na makasalibutan. So pagdating sa loob ng tahanan, pag nag-aaway yung mga magulang, nakikita ng mga anak. Yun yung natututunan nila. Natututunan nilang umasa sa pera. Natututunan nilang makipag-away. Pag dumating yung panahon na mag-aasawa ang inyong mga anak, hindi nyo itinuro ang pananampalataya sa Panginoon. Ano nga asahan nila? Pera. Maghahanap sila ng tao na kung saan makakaahon sa kahirapan. So kung itinuturo ninyo sa inyong mga anak yung pananampalataya, pag nag-asawa sila, matatag na sila. Kaya na nila. Alam na nila kung paano sila magdarasal. Alam nila kung paano sila tatawag sa Panginoon. Pero kung hindi nyo itinuturo yung pananampalataya at ipinapakita ninyo sa inyong mga anak kung paano kayo mamuhay sa pera, tignan ninyo ang inyong mga anak kung paano yung karakter nila. Pag binigyan mo ang iyong anak ng isang cellphone, tanggalan mo siya ng wifi, magwawala yan. Kasi ayaw ng anak mo na nahihirapan. Subukan mong pagsuotan siya ng damit na walang tatak. Pag nagalit yan, ibig sabihin, inispoiled mo yan. Hindi mo na yan tinuruan sa pananampalataya. Kapag yung anak mo humihingi, itry mong hindi ibigay. Kapag nagalit yan, nagsalita sa iyo ng laban sa iyo, ibig sabihin, hindi mo pinalaki ng maayos ang iyong anak sa pananampalataya. Karakter ng mga bata, ikaw mismo yung nag-build.
So, hindi kasalanan ng bata yan, kundi kayo mismo mga magulang. Kaya mga magulang, try niyong gutumin ang inyong mga anak. Try niyong pagsuotan sila ng second hand na damit na ukay-ukay. Try ninyong huwag ibigay ang lahat ng gusto nila. Try niyong iparanas sa kanila yung hirap nang sa gayon, umasa sila sa Panginoon. Maranasan nila yung hirap muna bago yung biyaya sa buhay nila. Once na naranasan nila yung hirap, matututo silang magdasal sa Panginoon. Sa pag-aasawa nila, subok na sila sa kahirapan. Alam na nila, dahil naranasan na nilang magutom, naranasan na nilang magsuot ng damit na ukay-ukay, naranasan na nila na hindi mabigyan. Ganun ang gawin ninyo. Dahil hindi naman mamamatay ang anak mo kung wala siyang bagong damit na may brand na damit. Hindi mamamatay ang anak mo kung hindi mo ibibigay sa kanya yung mamahaling cellphone. Hindi niya mamamatay, maniwala ka. Kahit sabihin niya magpapakamatay siya, kahit sabihin niya maglalay siya, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi niya gagawin yun. Dahil ang buhay niya nga hindi niya mapakain ng sarili niya. So mga kapatid, i-train ninyo yung mga anak ninyo kung paano magutom. Nang sa gayon, matuto silang makontento kung ano yung ulam na meron sila ngayon. Hindi yung masarap na pagkain. Araw-araw, ang sarap ng ulam. Araw-araw, lahat ng yun binibigay mo sa iyong mga anak. Naku, matakot ka dahil sa future. Ganyan din ang gagawin nila sa buhay nila. Kasi nga, yun yung na-adapt nila sa iyo, mga magulang. Pero kung i-adapt mo sa kanila yung pananampalataya, maniwala ka, maganda yung magiging buhay niya. Dahil magbibuild siya ng pamilya na may pananampalataya din. Yun ang matututunan niya sa inyo, mga kapatid. Kaya nga, dahil sa araw na iyon, gusto ng dyablo na kung saan tayo mismo, maadik tayo sa pera. Maranasan, gusto ng dyablo na yung pera mismo is anuhin natin. Mahalin natin ang pera. Sa huling araw, gagamitin niya ng dyablo. Hahayaan ng dyablo na matuto tayo. Na pag maging sakim tayo sa pera. Kasi nga may plano ang dyablo. Gagamitin niya yan sa araw ng tatakan. Gagamitin niya yan para iparanas sa atin yung hirap. Kapag nahihirapan ka na, kasi nga, once na nasanay tayo sa pera, gusto kasi ng dyablo na pahalagahan ninyo yung pera, sanayin kayo sa karangyaan, sanayin ka sa luho, sanayin ka sa pagiging sakim sa pera, sanayin ka niya sa yung hindi ka mabubuhay na walang pera. Ganon yung gusto ng dyablo. Dahil kapag nanatili ka doon sa pera, hindi na ninyo mapipigilan yan, parang droga. Kapag nadroga kayo, na-addict kayo sa pera, biglang darating yung lockdown. Alam niyo yung lockdown? Biglang magla-lockdown. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa karami ang pera mo ngayon na pinaghirapan mo sa pagtatrabaho, pag nagkaroon ng lockdown, ipinatapad ng dyablo na magkakaroon ng tatakan, hindi mo magagamit ang kayamanan mo. Kahit may business ka pa ngayon na napakarami mong kinikita, 100,000 milyon, pag nagkaroon ng lockdown, lahat ng yan mapipris. Paano sila makakakilos? Paano makakakilos yung business mo? Paano ka makakabili? Paano mo may pebenta lahat ng kayamanan mo? Isang bagay lang ang dapat mong gawin. Magpatatak ka ng 666. In the end, lahat pala ng mga pinaghirapan mo is hindi mo magagamit. Maliban na lamang kung magpapatatak ka. Magpapatuloy yung business mo, magpapatuloy yung pera mo, magpapatuloy yung kayamanan mo, lahat ng meron ka ngayon magpapatuloy. Kapalit nun is tatak ng 666. Yan ang gusto ng dyablo. Na simula pa lang ngayon, aralin mo ng maging sakim sa pera. Aralin mo na dahil sa huling araw, tutuksuhin kita na magpatatak ng 666. Kasi nga, mahalaga sa iyo yan, sa buhay mo. Kaya nga yung pera, sabi ko nga sa inyo, may buhay.
Ito ang plano ng dyablo. Ipailalim tayong lahat sa kapangyarihan ng pera. Nang sa gayon, sa araw na yon, hindi ka makakabili kung wala kang tatak. At hindi ka rin makakapagbenta kung wala kang tatak. Kaya nga tinanong ko kayo sa araw na iyon, kung kayo'y Kristiyano na, maiisip mo pa bang bumili? Maiisip mo pa bang magbenta? Hindi na, Lord. Magre-repent na lang ako sa kasalanan ko. Imbis na magpatatak pa ako. Kaya nga ngayon pa lang, ang dyablo, gusto niya, manatili na sa inyo yung mark of the beast. Yung pagiging sakim natin sa pera. Kasi lahat naman ng pinaghirapan natin, mawawalang saysay kung hindi rin kayo magpapatatak. Kasi nga, magkakaroon ng freeze yung pera mo sa bangko. Ngayon, isipin mo, mag-iipon ka ng kayamanan ngayon. Mag-iimpok ka ng maraming pera, mag-iimbest ka ng mga bahay sa Pilipinas, mag-iimbest ka ng maraming mga bagay na gusto mong gamit. Lahat ng yan, i-invest mo. Pero, kapalit niyan, ipapalit mo rin yan sa huling araw. Sige na, no choice ako eh. Kinakailangan ko kumain eh. Kinakailangan ko, gusto ko kasing kumain eh, kasi nasanay ako sa ganung pagkain eh. Sige na, magpapatatak na nga lang ako. Maintindihan naman ako ni Lord eh. Alam niyo, isang halimbawa niyan. Yung halimbawa sa pag-aaral ng theology ha. Sa pag-aaral ng theology, no choice, kinakailangan mo mag-aaral ng theology para ipakita sa mundong ito na ikaw ay may pinag-aralan. Ganon din sa huling araw. No choice ka dahil gagawin mo, magpapatatak ka para lang makakain ka. Para lang makapagtinda ka. No choice ka. Pero, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, sa araw na iyon, kung nasa iyo ang pangalan ng Panginoon, kung kayo ay kabilang sa karinang langit, hindi mo na iisipin magpatatak. Hindi mo na iisipin magpatatak. Kaya nga sabi doon, di ba, sa palitang pinatatak ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kamay, kanang kamay o sa noo, maging sila may dakila, hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Pero sabi niya, at walang maaari magtinda o bumili, malibang sila may tatak ng pangalan ng halimaw, bilang katumbas niyon ay 666. Alam niyo ba kapag binasa niyo ang Biblia, mula sa Genesis hanggang sa Revelation, itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga kautusan na huwag kang maging sakim sa pera. Kung babasahin niyo po ang Bible, kung babasahin niyo po yung Bible, alam niyo po, kanina, isinulat ko lahat ng teksto na kung saan mababasa natin yung pagiging sakim na kung saan gusto ng Panginoon na iiwas tayo sa pera. Alam niyo ano nakita ko? 100 na teksto sa Biblia na kung saan ipinapahayag ni Lord na huwag tayong maging sakim sa pera. Anong sabi nga ng Panginoon? Dapat mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit, hindi dito sa lupa. So ang daming teksto sa Biblia na kung saan ipinaparating sa atin ng Panginoon na huwag tayong maging sakim sa pera. Katulad na lamang ng pagbibigay, di ba? Kapag sa pagbibigay, huwag kang maging sakim. Sa pagbibigay ng pera, ibigay mo ang para sa Panginoon. Yung 10% natin, bakit din natin binibigay? Kasi nga, nagiging sakim din tayo sa pera. Ito yung utos din ng Panginoon na kung saan huwag tayong magiging sakim sa pera. Ang daming katuruan sa loob mismo ng Biblia na kung saan kahit ang Panginoong Jesucristo. Anong naging dahilan kung bakit namatay si Judas? Naging sakim siya sa pera. Anong kinamatay ni Ananias at ni Sapphira? Naging sakim sila sa pera. Diba? Ang dami dito sa Biblia na kung saan nagiging sakim sa pera. Ang pera is papatay sa inyo. Sa harapan ng Panginoon, spiritually, nagiging sakim tayo. Nagkakasala tayo sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, iniutos na ng Panginoon sa atin, huwag tayong maging sakim sa pera. Anong ginawa ng dyablo kay Jesus nung nagpapasting siya? Tinukso siya ng kayamanan ng mundong ito. Diba? Pero anong ginawa ni Jesus? Anong sabi niya? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi niya rin, "Uy, lumuhod ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan sa daigdig." Ibig sabihin,
yung pera, yung kapangyarihan, yung kakayahan ng mga tao. Pero ano sabi ni Jesus? Sa Diyos ka lang, manampalataya. So itinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo na kung saan hindi sa pera. Pero ang dyablo, pera dapat. Maniwala ka sa pera. Maniwala ka sa kapangyarihan. Dahil ang pera ay may kapangyarihan. Dahil ang pera ay buhay. Pero nandito tayo, mga kapatid. Nandito tayo nakikinig ng rebuking, di ba? Nire-rebuke tayo dahil gusto ng Diyos, pigain ka niya. Gusto ng Panginoon na pigain ka hanggang sa sumuko yung hilig ng laman. Palalabasin ng Panginoon yan sa pamagitan ng rebuking yung demonyo. Ihahayag ng Diyos yung katotohanan. Yung diablong nakatago dyan sa kadiliman, sa puso mo. Sabi nga ni Lord, ang ibinulong ko sa dilim ay pagsigawan mo. Amen. Demonyo, lumayas ka in Jesus' name. Di ba? Kung nananatili dyan ang diablo, nagiging kadiliman ang iyong puso. Pagsigawan mo. Ipagsigawan mo sa harapan ng Diyos. Utos yan ng Panginoon. Kaya nga, gusto ng Panginoon na maging kawangis tayo ng Diyos. Sa pamagitan ng pagre-repent natin ng ating mga kasalanan, tayo'y dinadalisay ng Panginoon sa puso natin. Kaya nga, sabi niya sa Mateo chapter 5, verse 3, yan sabi niya, mapalad ng mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Sa pera ba? Hindi, sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi sa pera. Kaya nga sabi niya, mapalad ka. Napakapalad mo. Kung ang asawa mo, yung foundation niyo yung dalawa ay pananampalataya. Mapapabilang ka raw sa kaharian ng langit. Hindi niya sinabing mapalad ka dahil pinagpala kita ng kayamanan. Hindi. Mapalad ka dahil may pananampalataya ka. Yun ang gusto ng Panginoon. Sa Hebrew chapter 13, verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Yun ang sabi ng Hebrew chapter 13, verse 5. Sa Hebrew 13, verse 14, sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin. At ang naghihintay, ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Yun yung kaharian ng langit. Di ba sabi ni Jesus, aakyat ako ng langit. Hintayin niyo ko. Maghahanda lang ako ng kwarto para sa inyo. Kapag naihanda ako na iyon, babalik ako at susunduin ko kayo. Hindi dito ang tahanan natin, kaya huwag kayo mag-build ng tahanan na para bang inialay na ninyo yung buong buhay ninyo sa pagtatayo ng bahay. Darating ang araw, iiwan nyo rin yan. Pero ang tunay na tahanan natin doon sa kaharian ng langit. Doon, makakasama natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya, habang nabubuhay kayo dito sa lupa, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. Huwag dito sa lupa. Sabi sa 2 Timoteo chapter 2, verse 11 to 12. Kung tayo namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya'y ating ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Diba? Sa mundong ito, magtiis tayo. Sumama tayo sa pagtitiis ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi pagpapala. Kundi buhay na walang hanggan, magtiis ka, katulad ng pagtitiis na ginawa ni Lazaro. Si mayaman, hindi siya nakapagtiis. Pero nagtitiis siya ngayon sa impyerno. Napakainit dito. Patakan mo ako ng isang patak lamang ng daliri mo ng tubig. Pero wala. Pero si Lazaro, andun sa daan. Dinidilaan yung mga sugat niya. Pero nakapunta siya ng langit. Kasi natuto siyang magtiis. Kung hindi kayo marunong magtiis, sigurado lalamunin kayo ng kayamanan ng mundong ito. Ang pera ang magiging foundation ninyo. Hindi ang pananampalataya. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan.
hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So binibigyan pa kayo ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi sa kasalanan. So ibig sabihin, eto na yung chance ninyo na mag-repent sa mga kasalanan kung kayo man ay ginapos ng dyablo. Ito na yung time para palayain kayo ng Panginoon. Ito na yung time para sabitin nyo sa Panginoon lahat ng mga kasalanan ninyo nang sa gayon lumaya na kayo. Kaya nga sa 2 Peter chapter 3 verse 12 to 13, ang sabi niya, naghihintay tayo ng bagong langit at ang bagong lupa na paghaharian ng katuwiran, sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Ang sabi niya pa, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Ibig sabihin, every time dapat nagre-repent tayo. Lagi tayong magdasal. Sabi ng Panginoon, mamuhay kayo ng payapa. Huwag ninyong stressin yung sarili ninyo sa pera. Kung nag-aaway kayo, dahil sa pera, mag-pray kayo. Ipag-pray ninyo lahat ng mga problema ninyo. Pera man yan, family man yan, o ano man yan, utang man yan, ipag-pray ninyo sa Panginoon. Hindi kayo magiging maayos kung nag-aaway kayo. Ipag-pray ninyo kayong dalawa mismo. Tumangis kayo sa Panginoon. Lord, ayaw namin madungisan. Ayaw namin magkasala. Nais namin manatili pa rin kaming walang dungis. Tumawag kayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon mismo, yung pangalan ninyo nakasulat sa aklat ng buhay. Huwag niyong kakalimutan, panghawakan ninyo yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mula pa ng likain ng sanlibutan, ang aklat na ito ay iningatan ng korderong pinatay. Si Jesus Christ yun. So, ibig sabihin, kung naniniwala kang ikaw ay citizenship doon sa langit, panghawakan mo rin yung sinabi niya, hindi ako magpapadaya sa iyo, demonyo. Dahil ang pangalan ko ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Hindi ito maaaring mabura, ni hindi mo maaaring kunin yung kaluluwa ko. Dahil sinabi ng Panginoon, andun yung pangalan ko. Hindi ito mabubura. Iingatan niya ng Panginoong Jesucristo. Kaya huwag kayong mag-alala. Sabi ng Panginoon, ang sinamang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamatay sa digmaan nga mamamatay. Kaya, kailangan magpakatatag. Maging tapat ang mga hinirang ng Diyos. Pinaalala na ng Panginoon sa atin, maging tapat kayo. At maging matatag. Dahil alam ni Lord na papasok yung demonyo sa buhay nyo para pagharian yung kasakiman sa pera. In the end, mabibigo ang demonyo. Sige, magpatatak lang kayo dyan. Sanay na ako na walang ulam. Sanay na ako na hindi bago yung damit ko. Sanay na ako sa gulay lang, okay lang. Hindi nyo na ako maloloko, demonyo kayo. Kahit may tatakan pa ng 666, kahit na naging pris pa yung bangko ko, okay lang. May mga gulay ako dito. Kung maubos man yan, salamat sa Diyos dahil mamamatay akong payapa. Amen. Mamamatay akong gutom. Thank you, Lord, dahil sabi ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Magutom ka man, huwag kang magalit. Wala ka man ulam, huwag kang magagalit. Wala ka man bagong sapatos o damit, huwag kang magagalit. Dahil sabi ng Panginoon, ang itinakdang sa digmaan ay sa digmaan mamamatay. Kung tinakda ng Panginoon na maghirap ka, hayaan mo si Lord. Hayaan ko si Lord. Dahil si Lazaro nakapunta ng langit. Diba? Doon tatamasahin mo yung pagpapahala ng Panginoon. Nalulungkot ka, wala kang gold. Doon sa langit, inaapakan lang yung gold. Naglalakad ka sa daan na gold. Namumroblema ka, wala kang gold, wala akong gold. Ang mahal na ng gold. Doon sa langit, itinatapakan lang yan. Amen.
Doon magsawa ka sa kakatingin ng gold. Pero hindi mo na pagnanasahin yung gold kasi inaapakan mo lang yun eh. Ang sarap sa pakiramdam na kung saan doon sa langit, iniisip mo yung bagong damit mo, doon isa lang ang damit mo. Kulay puti, kulay lino lang, hindi naglalaba. Bagong damit lagi, kumikinang. Laging bago yung damit mo doon. Iniisip mo yung para sa makeup mo kasi tumatanda na yung mukha mo. Doon sa langit, bata ka. Hindi ka matanda. Iniisip mo, wala kang pambili ng ulam, wala kang pagkain. Doon sa langit, di ka kumakain. Busog na busog ka sa presensya ng Panginoon. Ang dami. Ang dami mo dapat hangarin doon sa langit. Kesa dito sa lupa. Dito sa lupa, maranasan mo man yan, mawawala din yan kinabukasan. Doon sa langit, mananatili kang buhay magpakailanman. Yun ang pangako sa atin ng Panginoon. Kaya wag po kayong magpapadaya. Yung citizenship natin doon sa langit. Pero hindi dito sa lupa. Hindi doon sa impyerno. Doon sa langit ang citizenship natin. Kaya panatiliin niyo yung tatak ng 777. Yung Holy Spirit. Isa na lang, patutuko sa inyo. Alam niyo po, yung vision na pinakita sa akin ng Panginoon, pinakita ng Panginoon, libo-libo, milyong mga tao. Lahat sila mga Katoliko. Doon sa kalagitnaan ng milyong-milyong mga tao, sabi ng Panginoon, ipahayag mo magandang balita sa kanilang lahat. Ipinahayag ko ang magandang balita sa libo-libo, milyong-milyong mga Katoliko. Ang sabi doon ng Panginoon, lahat sila'y mga Katoliko, pero tinanggap nila si Kristo sa buhay nila. Pagkatapos nilang tanggapin si Kristo sa buhay nila, tinatakan sila sa noo ng Panginoon. Ang pangalan ay Panginoong Jesucristo. Amen. Dapat yun ang maging tatak ninyong lahat. Hindi 666 sa puso ninyo. Sa puso ninyo si Holy Spirit ang maging tatak. Hindi si 666 o si Mark of the Beast. Naniniwala ako sa vision na yun. Dahil lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, silang lahat ay tinatakan na ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Kaya panghawakan ninyo yung pangako ng Panginoon na hindi dapat mabura ang pangalan ninyo. Huwag ninyong i-accept yung binibigay sa inyo ng demonyo. Itong sanlibutang ito, itong kasiyahan ng sanlibutang ito, itong kahalayan, itong hilig ng laman, itong kasakiman sa pera, mga gamit sa sanlibutan, huwag ninyong i-accept. Kahit maghirap pa kayo, manatili kayong tapat sa Panginoon. Dahil sabihin mo kay Diablo, doon sa langit, doon yung punta ko. Ikaw, demonyo, aapakan lang kita. Lumayas ka, demonyo, sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya, sa aming tahanan, lumayas ka in Jesus' name. Pag nakakaramdam ka ng stress, palayasin mo na agad ang demonyo. Huwag mo nang hintayin yung asawa mo magharapan pa kayo, baka mag-away pa kayo. Palayasin mo na habang wala pa yung asawa mo, habang wala pa yung anak mo, habang mag-isa ka, ikaw mismo mag-pray ka na. At ikaw naman lalaki, habang nasa trabaho ka, habang hindi ka pa umuwi, pauwi ka pa lang, Lord, uuwi akong payapa ang aking tahanan. Uuwi akong madadatnan ko ang aking asawa na puspos na siya ng Holy Spirit. Ganun dapat. Nagtutulungan kayong mag-asawa, hindi lang isa. Kundi kayong dalawang mag-asawa nagtutulungan dito. Kaya nga sabi, di ba, mga lalaki, ikaw, manampalataya ka, ikaw at ang buong sambahayan ay maliligtas. Kaya nga mga lalaki, mas pagtibayin niyo pa ang pananampalataya ninyo. Nang sa gayon, hindi makapasok o maka-enter ang demonyo sa loob mismo ng tahanan. Sa loob mismo ng tahanan, paghariin ninyo ang magandang balita ni Jesucristo. Yun lamang mga kapatid, tayong lahat ay manalangin na. Samahan po niyo kami magdasal. Sa mga nasa Zoom, nasa live,
Sa mga nasa YouTube, samahan niyo po kami magdasal. Lahat tayo'y manalangin sa harapan ng ating Panginoon.